For today's video mga kaamag, welcome sa YouTube channel. Ako si Kaamag. Magbabahagi uli ako sa inyo ng munting kaalaman para sa pag-aalaga ng ating pinapatubong kabuti mga kaamag. Kung napapansin niyo mga kaamag, yung binibidyohan ko na yan, ito yung example ng nabulok na bunga o na pinhead. Ayan. Palibasa, hindi siya na-harvest at nabulok na siya dyan. Iiwasan natin yan mga kamag. Iwasan natin na yan ay mangyari. At kung maaari ay tanggalin na natin. Ayan. Tanggalin na natin. Yun mga kamag. Huwag na natin hayaan na yan ay mabulok pa ng todo. Dahil pwede yan pagmulan at bahayan ng mga insekto o ng fruit fly. Alright mga kamag, nabubulol na ako ha. Alright, linisin natin mga kamag yung pinagtanggalan yan. Hanggat maaari mga kamag, iwasan natin ang mangyari yung ganito mga kamag. Dahil isa rin yan sa makakapagpapigil ng pagbigay ng pinhead mga kamag. Ayan. Alright. Ngayon, ayan, tuktukin natin. Nalinis natin yan mga kamag. I-script natin yan. Script natin. Ayan. Ganyan lang ang pag-script. Manipis lang mga kamag. O di kaya, tusukin natin. Ayan. Malambot. Ayan. Napasin nyo mga kamag. Ayan. Malambot naman siya. Malambot. Ayan. Malambot yung kanyang substrate. Ang gagawin lang natin dyan mga kamag. Ayan. Kakanyan na natin. I-script natin. Ayan. Alright. Ayan, na-script na natin. At pagkatapos niyan, mamaya, pakita ko sa inyo kung paano natin yan lagyan ng moisture. Okay, punta tayo dito sa kabila to, pansinin nyo. Ito mga kamag, pansinin nyo. Ito, sigurado ko, ito ay hindi pa o isang beses pa lang nagbunga o nakuha na ng bunga. Ayan, ha? Dahil sa sobrang kapal ng kanyang amag, ayan, oh, nahihirapan na rin mag pinhead. Ayan, isa pa, medyo patigas na yung kanyang substrate. Iwasan din natin yan mga kamag. Kapag sobrang kapal nung ang ating yung amag na yan, i-script na natin yan mga kamag. I-script na natin, tanggalin natin, ayan, oh, ganyan ang gagawin natin. Manipis lang mga kamag. I-refresh natin. Yan, yan yung pag-refresh ang tawag natin diyan. Refresh natin, yan. Huwag kayong manghinayang sa makapal na yon dahil isa rin yan sa nakakasagabal para mag-pinhead ang fruiting bag na inaalagaan nyo mga kamag. Alright, yan ha. Yan, okay. Hop, tusok. Bagya. Yan mga kamag. Ganyan lang. Sana malinaw mga kamag yung na-share ko sa inyong video. At ngayon, kung napadaan ka lang sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutan subscribe, then like and share ang aking video para sa ganun ay lagi kang updated sa mga bagong video na aking i-upload. Alright, tuloy-tuloy tayo mga kamag sa ating tutorial. Ito mga kamag, ito pa. Yan, lahat ng makikita nyo na ganyan ng itsura na fruiting bag, i-script nyo yan. I-script nyo yan. Ayan, i-script nyo. Magpabunga tayo dyan. Ayan, pabungahin natin yan. Ito yung binabantayan natin mga kaamag. Ito yung sinasabi natin na pag-aalaga na may kasamang pagmamahal. Ayan, kapag tayo nagpagod sa ganyan at inalagaan natin ang ating pinapatubong fruiting bag, makakapag-produce tayo ng maraming white oyster mushroom. Ayan. Ganyan. Huwag natin hayaan na tumigas mga kamag ha. Huwag natin hayaan. Ayan. Ito oh, patigas na oh. Ayan, matigas. Yung tinututok ko na yan. Pag tumulog ng ganyan yan, ibig sabihin niya, matigas na yung substrate na yan. Back-backing nyo yan. Tumigas na yung, yung amag dyan. Ayan oh. Oh, mag-aamag uli ng bago yan. Huwag kayong manghinayang mga kamag ha. Huwag kayong manghinayang sa
binabakbak yung matigas na amag. Mag-aamag uli yan mga kamag. Magre-refresh yan. O, para mag-pinhead siya. Para magulantang siya. Gugulantangin natin yung may silong yan mga kamag. Ayan. Ayan mga kamag. Ganyan ang gagawin natin. Ang gagawin ninyo mga kamag para sa mga beginners o para sa mga may mga alagang fruiting bags, para sa mga caretaker, ikutin nyo. Baybayin nyo isa-isa ang inyong fruiting bag. Silipin nyo isa-isa. Kung tama ba ang kondisyon ng inyong pinapatubong fruiting bag. O baka naman may matigas na, may mga nabubulok na pinhead na dapat tanggalin. Yon ang mga titingnan natin dyan. May mga dumadami bang fruit fly. Yan yung ating i-check araw-araw. Sa araw-araw nating pagtatrabaho, kung tayo ay isang caretaker ng isang mushroom farm, yan lang ang gagawin natin dyan. Yan ang ating babantayan mga kamag para tayo ay makapag-produce ng white oyster mushroom. Alright, ayan o. Ayan. Ito mga kamag ay talagang minsan, kung meron kayong alaga na mushroom fruiting bags, hindi nyo may iwasan yan na meron kayong hindi mapapansin. Kaya nga maganda itong video na na-share ko sa inyo at naipapakita na hanggat maaari ay iwasan ninyo itong ganito para mabuhay yung ating pinapatubong fruiting bags. Alright mga kamag, diligan natin yan mga kamag. Ayan. Eto, ayan. Bibigyan na natin yan ng moisture. Oh. Mga kamag, shout out sa inyo lahat. Tuloy-tuloy lang tayo sa pagpapatubo natin ng kabute para sa ekonomiya. Ayan. At sa totoo lang mga kamag, kulang na kulang tayo sa supply ng kabute. Kaya galingan natin ang pagpapatubo ng kabute mga kamag. Ayan. Ayan, nagkaroon na siya ng moisture. Bantayan na natin ang moisture, ang ventilation ninyo, ang inyong temperature. Yan lang ang babantayan nyo mga kamag. Yan lang ang uobserbahan ninyo. Baka mamaya nagbago na ang kondisyon sa loob. Pagpasok mo ng growing house, sa pintuan ka pa lang, ay sobrang ng alisangan. Yon, iiwasan natin mga kamag. Pagka ganun ang nangyari mga kamag, epektado ang inaalagaan ninyong fruiting bags. Yan, may posibilidad na yung ibang fruiting bags ay tumigas. Ayan. Alright mga kamag. At ayan nga mga kamag, pumick up nga tayo ng 100 kilo na fresh mushroom from Alfonso, Cavite pa. Kaya sinalubong natin at pumunta tayo ng Giginto, Bulacan mga kamag. Doon kami nag meet up para makuha natin yung nireserve sa atin na white oyster mushroom. Ayan, ganyan karami mga kamag ang kailangan natin every week mga kamag. Alright, kaya ano pa hinihintay mo? Umpisahan mo na ang magpatubo ng white oyster mushroom. At kung meron kang katanungan na gumugulo sa isip mo, message ka lang sa aking YouTube channel. Sasagutin natin yan mga kamag sa abot ng aking kaalaman. Thank you for watching and God bless you all.